At sa ating hard question, sasagutin ng kandidato ang mga personal po na isyong kinasasangkutan niya. Bibigyan pa rin namin kayo ng 30 segundo bawat tanong. At para kay Councilor De Los Reyes, narito po ang unang tanong. Yung separation ng church and state, no? Hindi mo ba parang nalalabag yun ng prinsipyo ninyo sa pagtakbo nyo ngayong election 2010? Well, kasi po marami pong hindi nakakaunawa sa separation of church and state. Ang problema ngayon, sineseparate gusto nila yung linggo sa 6 days, ano? Ang bait-bait natin sa linggo, tapos 6 days gagawa tayo ng masama. Kaya ganito yung bayan po natin. Kaya po, nasa constitution po natin yan na we, the Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Ang separation of church and state, nandun din po. It's a limitation on the state, not on the church. It's a limitation, isang limitasyon sa Estado na kailangan galangin niya lahat ng relihiyon, hindi lang po isa. Yun po yun. Ano na ba ang nagawa nyo na magpapatunay na handa na kayong maging Pangulo? Well, maliban po sa mga nabanggit ko po kanina, bilang konsehal, nangarap po tayo, nagbuo tayo ng isang partido politikal na responsable, na palaban. Maliban po doon, isa po tayong nagtatrabahong tao, mahal natin ang ating pamilya, isang tapat na may negosyo, tapat sa empleyado, tapat sa isang asawa. Sabi niyo ayaw niyo ng political dynasty, pero ang inyong uncle, si Senator Richard Gordon, ay galing sa isang pamilyang matuturing na dynasty. Opo. Alam niyo po, yung pagpapanganak ko sa Gordon, well, salamat po sa Panginoon, no? Pero ang mga desisyon ko, pagtapos ko mapanganak, ngayon, yun po ang nagdedepina sa akin. Kaya po, hindi ko po pwedeng ikaila na kailangan ng kontrahin ng dinastiya. Nasa constitution naman natin yun eh. Isa-konkreto natin, ano yung gagawin ninyo sa dynasties kung kayo yung pangulo na? Magkakaroon po ng enabling law sa wakas na i-define na po natin ang mga bawal. Bawal ba ang mag-ama, mag-ina, o mag-asawa, lumaban sa politika? Pag nangyari po yon at bawal pala kami dahil may sa Olonga po rin, okay lang sa akin magbitaw. Pero kung may kailangan magsakripisyo sa Pilipinas ngayon po, itong mga dynasties, kami po yon. And kailangan galangin natin ang konstitusyon. Ang halos lahat ng mga kalaban nyo sa eleksyon, may mga mas mahabang karanasan sa pagserbisyo sa bayan, sa pagserbisyo sa gobyerno. May mga sitwasyon ba na advantage ang inexperience? Opo, dahil alam niyo ho, ang pinaka-importante at ipaglalaban ko po ito sa paggogobyerno ay marunong ka kung ano yung tama at mali. Ang problema yung karanasan nila, karanasan sa pangungumpromiso, karanasan na yung smooth interpersonal relationships po, magkakamag-anak, magkakakonsyaba, magkakakumpare, magkakaibigan. Kaya po, ako, ang karanasan ko lang, karanasan para sa taong bayan, magmahal ng taong bayan. Sa ngayon, Konsehal, tila walang indikasyon na mananalo kayo sa Mayo. Ano ba ang kailangan mangyari para talunin nyo yung mga sa kasalukuyan na mumuna sa inyo? Ang kailangan po mangyari, gumalaw ang mga nagmamahal sa Pilipinas. Gumalaw na talagang i-explica nila sa kanilang mga kaibigan, sa mga eskwelahan, sa simbahan, sa paaralan, sa mga komunidad na kailangan, kung gusto nilang pagbabago, medyo radical yon. Radical ang pagpipili. At sana hindi sila mamili sa mga nabusog na sa sistema o maraming pinagkakautangan. Yun po ang kailangan natin malaman. Yun po ang ino-offer namin sa sambayan ng Pilipino. Bagong muka at batang muka. Maraming salamat po, Councilor JC De Los Reyes. Magpapanik ang kandidato.
Kung milyong-milyong piso na ang ginastos ng iba para sa pangampanya, si Councilor JC De Los Reyes wala pang ginagastos para sa kahit anong political advertisement. Sa pinakahuling pre-election survey ng Pulse Asia na inilabas itong Marso, nasa kaduluduluhan ng listahan ng pangalan ni JC De Los Reyes. Sa SWS survey na inilabas naman itong Martes, nasa ika-9 na pwesto si Councilor De Los Reyes. Bagamat nangungulilat sa mga survey, nakakuha naman siya ng puntos ng lantarang nagpahayag ng suporta ang ilang obispo para kay JC. Lahat sila naniniwala raw sa plataforma at paninindigan ng Ang Kapatiran Party. Sa nalalapit na eleksyon, sapat na kaya ito para maiangat ang standing ng kandidatong si JC De Los Reyes? At bilang panguling katanungan, bakit ikaw ang dapat na ibotong kandidato? Siguro po dahil alam ng na ibotong kandidato, dahil po kinakatawan ko ang nakararaming mga kabataan ng bayan na ito na naghahanap ng pagbabago at hindi po nila maintindihan ng EDSA. EDSA 1, EDSA 2, ang tanong nila, malaya ba tayo? Kung may EDSA, hindi naman tayo malaya. Kaya po ang EDSA sa akin, hindi yung pagkukumpol at pagtatanggal ng diktador. EDSA, araw-araw mag-isa, mga kabataan na gumagawa ng tama at dapat sa bayan. Yun po ang EDSA ko at yung paglalaban ko po dito, bagamat mahirap, hinihikayat ko yung mga aral at nabiyaya ang mga kabataan na lumaban kayo sa politika, huwag kayong mag-NPA, huwag niyong labanan sa mga mararahas na paraan, kundi labanan niyo sa political mainstream ang mga kalaban natin hanggat matuto ang tao sa tamang pamumulitika. Maraming salamat po, Councilor JC De Los Reyes. Pag-aralan ang bawat plataforma at programa. Suriing mabuti ang paninindigan sa mga issue. Para sa ating mga kamay, ang kinabukasan ng ating bayan. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio at ito ang kandidato.